Sa pag-uulang dala pa rin ng amihan at shareline sa bansa, sinasamantala na ito ng ilang magsasaka para makapagtanim muli ng palay. Pero karamihan sa mga magsasaka, nagsisimula pa lang mag-ani gaya ni Dolores sa 1 ektaryang taniman nila sa bayan ng Lawak, Pangasinan. Habang hindi pa tapos ang kanilang pag-aani, umaasa ito na kumita man lang para sa pagtatanim muli nila. Hindi rin daw kasi biro ang kanilang gastusin para rito. Kulang din, kulang. Siyempre yung abono, kung ilan lang yung abono makukuha mo, kulang din. Suportahan din. Pero nakakatulong din. Pero kulang. Kung kulang ka sa budget, yan puhunan. Yan ang puhunan. Kung minsan din, ang problema kung may mga kalamidad, ganun, mga dumadaan na kalamidad, bagyo, piste, diyan kami namumroblema din nalulugi rin kami. Para maalalayan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na tiyaking maihatid agad ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Ito ay sa pakikipagpulong niya sa mga economic managers sa Malacanang. Pagtitiyak daw ito na hindi maaantala ang pagtatanim ng palay ngayong nagsisimula ng panahon ng pagtatanim. Dagdag pa ng Pangulo, ito ang magpapaganda ng produksyon at kita ng mga magsasaka sa bansa at inatasan nito ang Department of Budget and Management na alamin kung kailan ang planting season sa iba't ibang parte ng bansa. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng tulong gaya ng pataba, dekalidad na binhi at teknolohiya para mapataas pa ang ani ng mga magsasaka sa bansa. Mahalaga rin daw ito para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. 300,000 na tons na nasa NFA warehouse ngayon, pag in-unload sa public yan, sa consumer yan, it should help also lower the price of rice in general, dahil it's additional supply to the market. I mean, to the loss of supply and demand, it's only but logical na bababa ng konti ang bigas. Pero para pansamantalang mapababa ang presyo ng bigas, nagkasundo na ang DTI at DA na ibenta ang ilang stock na bigas ng National Food Authority sa merkado. The National Price Coordinating Council has approved the resolution that will allow the DA to sell its NFA rice buffer stock through Kadiwa centers, local government units, partners, and other government agencies. This move is in response to the extraordinary price increase of rice observed since 2023. Kasabay din nito ang pagpapatubad ng 58 pesos na maximum suggested retail price sa premium imported na bigas simula sa Lunes, January 20 sa Metro Manila. Angel Arquero, RNG News.